Ito yung makina ko, 2 years ago nabili, 4063. Yun yung kay Rupert. Simula dumating yan dito, nandito lang yan, nakatakip. Yan. So Rupert, kailan mo kukunin to? Ito yung akin, walang valve cover kasi nasa bahay, bagong pintura. Kaya puro alikabok. So, okay naman tong mga ano niya, mga cam lobes niya. Makinis. Titignan namin yung subukan namin isukat yung transmission tsaka makina doon sa kotse. Alam ko may isang butas dyan na hindi tapat eh. Oo, maaari. Yung dalawang taas, pasok yan. Testing. 4G63 at KM119 na transmission. Itong makina ni Rupert, yung kinuha ko to, sabi nung pinagkuhaan ko, umaandar daw. Nakita ko na kasi ito, nakababa na yung makina. Kaya, nagtiwala na lang tayo kung anong sinabi niya. Pero suggestion ko rito kay Rupert, ipa-overhaul niya muna. Iba na? Kasi ano yun, ang daming tutong na tagas na langis. Bago mo isalpak to sa kotse mo pa, overhaul mo muna para sigurado. Ito naman yung 4G32. Maayos manakbo to, walang tagas, yung nga lang 2 taon nang na-stock. Pinag-iisipan ko pa kung ibebenta ko to, hindi. Transmission ko. KM119. Tagay yung pusa. Ang pusa. Naiumang na namin yung makina. So titignan natin yung fitment niya pag may kabit na yung cross beam tsaka yung transmission support. Most likely magmo-modify kami ng engine support tsaka dito sa firewall kasi nga masyadong bulky yung ito tsaka yung sa tubig. Yung iba dito nagtatap ng tubig sa harap.
Eh kaso, nagkakaroon daw ng problema pag ganun, tsaka hindi ko alam kung paano. Dito sila naggamit yung isa. Oo. Ito, bubuta kasi naman ito. Kaso nga, nagiinit daw yung cylinder head sa bandang likod. Ah, Parang nag-i-steam sa likod. Alright. Umuwi muna akong bahay para mag-lunch and may natanggap akong shipment galing kay Mang Ray steering wheel. So remember yung video ko dati na yung vlog ko dati tungkol sa steering wheel na binili ko kay Sir Daniel Yascas. Pangalawa na 'yon. Ito yung una kong binili kay Stanley De La Cruz. Finally, nakuha ko na rin. And mag-unpack tayo ngayon. Okay? Ito siya. Dalawang manibela to. Isang GT tsaka isang Momo. So, let's do this. Bali yung GT steering wheel, pareho pala sila, yung Momo tsaka itong GT steering wheel. January ko pa dinala kay Mang Ray. Ngayon lang bumalik dahil na rin sa COVID. Ito yung pina-restore ko kay Mang Ray na genuine leather ang ginamit. Ito guys. Subukan natin gawin na isang kamay lang. Tchanan! Wow! Sarap sa kamay. Sarap hawakan. Pati yung center, yung horn pad niya, meron siyang balot. Pinabalutan ko na rin ng leather para pantay. Alin natin to. Tapos ginawa kong, kasi yung original, fake yung stitching dito. Pero ito, ginawa ko ng totoong stitches. Yan. Oha. Saan ka pa? Yung stitching niya, medyo dito kami nagkaroon ng miscommunication. Kasi nga, ang original na stitching nito, although peke yung nakalagay sa original GT steering, fake yung stitching dito. Pero ang pattern niya is, I think, baseball stitch. Kaso, nagkaroon kaming miscommunication, kaya ang ginawa niya ganito, BMW pattern. Hindi siya akma kasi modern stitching to eh. Hindi siya akma, pero wala tayong magawa na ganun na yung nangyari. Kaya sabi ko, kabayaan na lang. Momo Italy. Kulay black ang pinili ko. And then, genuine leather pa din. Tanan! Alright! Nice. Ito nagustuhan ko kay Mang Ray. Pulido gumawa. Momo Italy.
So, ang plano ko, ay alternate kong gamitin. Minsan ito, minsan ito. Balik na ako sa shop. Yun lang po para sa unpacking ng steering wheel natin. Balik na tayo dun sa project car. Ayan. Magawa kami ng pwesto para sa distributor. Masyadong dikit. Ayan na po, pinutas namin yung firewall para doon sa distributor niya dahil talagang ipit. Pero dito sa thermostat assembly, masyadong bulky, kaya hindi na namin dyan ilalagay yung thermostat assembly. Ito yun. Yan. Ito siyang bulky. Hanap kami ng ibang location. Engine mount, kabilaan. Bukas. So, ang gagawin dito, detachable yung takip niya para kung magka-problema sa distributor, madaling baklasin. Ayan ginagawa.